Sa nakalipas na 2 dekada, tinuturing ng marami ang China bilang isang superpower na bansa. Mapaaspeto man ng ekonomiya, teknolohiya at lalong-lalo na sa aspetong militar. Sa dami at laki ng hukbong sandatahan ng China na kung tawagin ay People's Liberation Army o PLA. Tila ba malapit na itong pumantay o kaya na may lumampas sa lakas ng military power ng Amerika at Russia. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na pangarap ni President Xi Jinping na itulak ang China sa karera upang maitanghal na pinakamalakas na nasyon sa buong mundo. Subalit sa likod ng bilyong-bilyong dolyares na inilaan ng gobyerno ng China upang palakasin ang PLA at ang hindi matatawarang pag-unlad ng kanilang military, Air Force at Navy, pati na rin ang pagkakaroon ng mga makabagong armas at kagamitan, ay nakatago ang mga tunay na problemang kinakaharap at kakaharapin ng Chinese government na siyang magdidikta na ang kanilang militar ay mukhang hindi talaga ganoon kalakas at katindi. Ito ang mga patunay na ang People's Liberation Army ay mas mahina kumpara sa akala ng karamihan sa mundo. Mr. Goodbye! Una ay ang mahihinang klase at hindi pa subok na kagamitan. Oo nga't kayang mag-produce ng maraming armas at gamit ang China dahil sa laki ng kanilang resources pagdating sa manufacturing at raw materials. Pero ang pinagdududahan ng mga eksperto ay kung dekalidad ba ang mga ito kumpara sa mga gamit ng US at ibang Western countries. Bukod pa riyan ay ang kakulangan ng mga sundalo nila sa training at karanasan upang gamitin ang mga armas na ito. At tsak na mabilis naman itong matatalo ayon sa mga eksperto dahil wala pang napapatunayan ang China sa aspetong ito. Bagamat dahil sa dami nila ay maaaring makompensate ang kakulangan nila sa karanasan. Sa katunayan, imbis na lumaban ay nagtakbuhan di umano ang 2,500 Chinese soldiers sa South Sudan habang nagbabantay sa mga refugees doon matapos sugurin ng mahigit 1,000 Sudanese rebels na naging kahihiyan para sa kanilang militar noong 2016. Isa pang pagkakataon na tila patunay na palpak ang mga gamit na sinusupply ng China ay ang pagbigay nila sa mga sundalo ng Russia ng mga body armor. Ayon sa mga nag-leak na dokumento, nareklamo daw ng mga Russian soldier. Kaya naman daw nitong protektahan ng mga sundalo laban sa pangkaraniwang bala. Subalit hindi nito napipigilan ang lakas ng impact o pressure na maaaring maging dahilan ng malubhang injury. Kahit pa man daw hindi nakakalusot ang mga bala sa armor, masyado pa ring masakit at makapaminsala para sa katawan ang impact ng bala. Ang ipinagmamalaki nilang made in China na body armor ay sadyang hindi naging kaaya-aya. Kahit mga sundalo ng Russia mismo ay mas pinipiling ibenta ito online kaysa gamitin sa bakbakan. Pangalawa ay wala nang gustong sumali sa military ng China at nahihirapan na ang PLA sa pag-recruit ng mga bagong miyembro. Lahat ng mga mamamayan ng China na sa tamang edad ay inuobligang magsilbi para sa kanilang bayan sa pamamagitan ng pagsali sa mandatory military service sa loob ng 3 taon. Subalit humigit kumulang 35% lamang sa mga nakatapos ng military service ang piniling maging isang ganap na sundalo at nagre-re-enlist sa People's Liberation Army. Isa sa mga rason kung bakit hindi ganun karami ang nagpaparecruit sa PLA ay dahil napakaliit di umano ang sweldo kumpara sa mga sundalo ng Amerika. Ang isang koronel o general ng PLA ay nabibigyan lamang ng $37,000 hanggang $40,000 na sahod sa loob ng 1 taon. Sa US, ang mga bagong recruit nga ay nabibigyan ng $44,000 sa unang pagsabak pa lang sa army. Sa halos $500 billion na military budget ng China, mas prioridad pagtuunan ng gastos ng Chinese government ang paglikha ng mga bagong armas, kagamitan at mga barko kaysa ang bayaran ng tama ang kanilang mga sundalo, kaya't hirap na silang mag-recruit ng mga bagong miyembro upang idagdag sa kanilang napakalaking hukbong sandatahan. Magiging issue rin ito kung paano mapapanatili ng China ang mga magagaling na sundalo at matataas na opisyal ng kanilang hukbo. Pangatlo ay ang kakulangan ng Chinese Navy pagdating sa himpapawid sa kabila ng mga bago nilang eroplano. Totoo nga namang may daan-daang barko ang Chinese Navy, subalit wala naman itong sapat na mga naval aircraft carriers at lalong-lalo na ang mga veteranong piloto na kayang sumabay sa Amerika. Malayong-malayo pa rin ang agwat ng Chinese Navy sa US Navy pagdating sa kompetisyon ng naval aviators. Kung gaano sila kamangha-mangha sa karagatan, ang mga marino ng US Navy, ganun din sila kagilagilalas sa himpapawid.
Kung ang nangunguna sa buong mundo pagdating sa laki at dami ng mga military aircraft ay ang United States Air Force, ang pumapangalawa dito ay ang sarili din nilang kasamahan, ang United States Navy na mayroong mahigit 2,400 Navy aircraft. Kayang tapatan ng US Navy ang husay ng mga piloto ng US Air Force na siyang patunay kung gaano katatag ang organisasyong ito. Ang gantong uri ng karanasan at kakayahan ang kulang sa Chinese Navy. Kahit pa man na ang China ang may pinakamalaking naval force sa buong mundo base sa dami ng kanilang barko, di hamak na kulang naman sila sa mga eksperyensyadong naval aviators. Kung tutuusin, baguhan pa lamang ang China pagdating sa karera sa maritime at naval aviation. 2017 lang nung unang itayo ng Chinese government ang isang training institution na ginawa para sa mga piloto ng Navy. Subalit ang institusyong ito ay kulang naman pagdating sa mga kagamitan at kaalaman, kung kaya't hindi makakaasa ang China na makakapag-produce ng magagaling na estudyante at piloto. Sa katunayan ay ilang beses pa ngang napabalita na tinangka ng Navy nila na magnakaw ng impormasyon sa US sa pamamagitan ng pagbayad ng malaking halaga sa ilang retired US Navy pilots upang ibigay sa kanila ang top secret information ng US Navy ukol sa mga stratehiya sa take-off at landing sa mga aircraft carrier at maging sa battlefield. Kung nanaisin nilang makasabay sa Amerika, ilang taon o dekada pa ang kanilang kailangan na igugugol sa training. Pang-apat, ang China ang may pinakamalaking navy sa mundo, ngunit pinakamalaki man ito ay malayong malayo sa pagiging pinakamalakas. Dahil sa kanilang lokasyon sa heograpiya, nagparami ang China ng kanilang mga barko upang depensahan ng kanilang teritoryo laban sa mga karatig bansa nito sa pamamagitan ng karagatan. At dahil nga sa pagpapaigting nila ng kanilang navy sa nakalipas na 2 dekada, biglang tumindi ang kanilang puwersa at dumagdag sa kanilang status bilang isang superpower na nasyon. Subalit sa kabila ng mahigit 700 barko na siyang bumubuo sa pinakamalaking navy ngayon sa buong mundo, hindi pa rin ibig sabihin nito na ang China na ang may pinakamalakas na hukbong sandatahan sa karagatan. Halos lahat ng vessels ng Chinese Navy ay maliliit at magagaan na barko na ginagamit sa mga relief operation o kaya ay mga sasakyang hindi angkop sa gera. Iisa lamang ang cruiser ship ng China at mayroon lamang itong 49 na destroyer ships kumpara sa 22 cruisers at 70 destroyers ng Amerika. Sa makaulit, talaga namang walang sinabi ang China sa firepower sa mga barko ng US. Kahit hindi ibuhos ng mga Amerikano ang kanilang buong lakas pagdating sa bakbakan sa tubig, tsak pa rin na mahihirapan ang China sa kabila ng kanilang dami. Alam ng China na marami pa silang kakainin bigas kung gusto nilang kayanin ang kahit 50% na lakas ng US Navy sa isang nakaambang komprontasyon sa dagat. Kung sakali namang aatake sila sa mga karatig bansa sa silangang Asya, kailangan nilang harapin ang mga depensa ng Japan, Taiwan, South Korea, Pilipinas, Indonesia at Vietnam na tsak hindi kakayanin ng China kahit pa napakalaki ng kanilang navy. Kulang din ang kanilang mga aircraft carrier na 2 pa lang sa ngayon kumpara sa 11 nuclear-powered carriers ng Amerika. Bukod sa mas marami, ayon sa mga defense expert, malayo din ang kakayanan ng 2 Chinese aircraft carrier kumpara sa mas malalaki at mas functional na gamit ng Amerika. At pagdating sa logistics ng giyera, may bentahe ang bansang kayang magdala ng kanilang fighter jets at military assets saan mang panig ng mundo. Panglima ay ang kakulangan nila ng submarine. Lugi na nga sa himpapawid at karagatan ng mga Chinese, ngunit ayon sa mga expert analyst na ang napakalaking navy nito ay talo din pagdating sa underwater warfare. Kahit pa man ipinagmamalaki ng China ang kanilang 2 makabagong nuclear submarines, ang Type 95 at 96, na sa totoo lang ay ilang taon pa bago maging fully operational ang mga ito. Ayon sa mga balita ay nasa testing stage pa rin ang ibang features nito hanggang ngayon. Malayong malayo pa rin ito kumpara sa mga nakakalat na submarine ng Amerika na ilang dekada ng handa sa gera at ang may hawak pa ng mga ito ay mga batikan at eksperyensyadong mga marino. Kumpara sa mga napaka-high-tech US Navy submarine at underwater drones kagaya na lang ng Manta Ray na pinapaandar na ng Artificial Intelligence o AI, tila naiiwan pa rin ang China sa paggamit ng mga makalumang diesel-electric na mga submarino. Maliban sa napakaingay na tunog na dahilan upang madaling madetect ng radar ng mga kalaban ang Chinese submarines, na pag-iwanan na rin sa teknolohiya at armas ang mga gantong uri ng sasakyan. Hindi rin kakayanin ng China ang mga makabagong defense system ng mga kapitbahay na bansa kagaya ng Japan na mayroon ng mga anti-torpedo, mga unmanned vehicles at ang pinakabagong makapaminsalang armas ng Japan na railgun. Pang-anim na dahilan ay ang pagiging komunista ng gobyerno ng China at laganap na korupsyon na maaaring sumira sa kanilang military.
Alam ni President Xi Jinping na talamak ang korupsyon sa hanay ng mga opisyal ng militar nila, kung kaya't unti-unti niya itong nililinis mula sa pinakaugat nito. Korupsyon ang isa sa mga dahilan kung bakit humihina ang isang army, katulad na lang ng nangyayari sa Russia. Milyon-milyon di umano ang nalustay na budget ng Russia dahil sa mga korap na general. Nararamdaman na ito ng Chinese president, at kung hindi nila mapipigilan ang ganitong uri ng galawan, malamang sa hindi ay matutulad ng PLA sa Russian military. Maliban sa korupsyon, magiging suliranin din para sa PLA ang pagiging komunista ng China. Mahirap ang chain of command sa PLA dahil hindi kagaya ng mga typical na national military. Loyalista ang mga general at leader ng PLA sa Chinese Communist Party at hindi sa mismong bansa ng China. Magiging disadvantage ito sa senaryo ng isang laban. Isang malaking halimbawa nito ay ang nangyari sa Russia, kung saan ang mga general, imbis na mag-isip ng stratehiya ng gera, ay mas prioridad ang mapasaya si Putin. At hindi malayong mangyari ito sa kaso ng Chinese military. Lahat ng bagong pasok na miyembro ng PLA ay ginugugol ang mahigit 50% ng kanilang training sa pag-aaral tungkol sa pagiging komunista at sa mga tungkulin ng CCP. Kung kaya't hindi nakapagtataka na ang mga bagong sundalo at mga opisyal ng kanilang army ay kinukulang sa tamang training pagdating sa stratehiya ng gera. Isa pa sa issue dito ay ang mga komisar ng Communist Party na mas mataas pa di umano ang ranggo kumpara sa mga commander ng PLA. Masyadong kinakain ng politika ang militar nila na isang perpektong sangkap sa mga kapalpakang dadanasin ng hukbong sandatahan ng China. Pangpito ay ang mga bagong branch ng Chinese military na naging sanhi ng samot-saring issue. Noong 2015, nagkaroon ng malaking pagbabago sa buong PLA. Maliban sa mga nakagisnang ground force, air force at navy, nagdagdag pa si Xi Jinping ng mga bagong sangay sa kanilang militar, ang rocket force, Joint Logistic Support Force o JLSF at ang Strategic Support Force o SSF. Subalit dahil napakabago pa lang ng mga organisasyong ito, hindi pa masyadong naitatag kung paano sila magiging epektibo para sa ikauunlad ng puwersa militar ng China. Ang malaking halimbawa dito ay ang problema sa loob ng JLSF, ang departamentong inatasan sa pagmamando ng logistics at transportation support para sa PLA. Ayon sa mga ulat, kahit hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin ang mga ito kung paano i-execute ang mga airlifts o cargo at resupply management ng kanilang hukbo sa isang senaryo ng gera. Ganon din ang movement ng mga armas, tauhan at supplies ay nahihirapan pa silang iperpekto base sa mga insider report na nakalap ng International Intelligence Agency sa mga aktibidades ng PLA na napaka-importante sa panahon ng digmaan. Ang mga miyembro din ng bagong department na ito ay galing sa ground force, air force at navy na nagdudulot ng pagkalito pagdating sa komunikasyon. Kahit nga ang SSF o Strategic Support Force na naatasang pamunuan ang cyber, aerospace at intelligence warfare ng China ay nagkaroon din ng problema sa loob. Sa katunayan, ito lamang Abril 2024, hindi na nakapagtimpi si Xi Jinping at binuwag ang SSF dahil sa hindi mapigilang korupsyon na nangyayari sa departamento. Pangwalo ay ang logistics disadvantage ng PLA dahil sa heograpiya ng China. Ang tagumpay sa isang aktwal na gera ay hindi lamang sa mga dekalibreng baril, mga makabagong kagamitan o kaya ay mga high-tech na sasakyan na kasalalay. Lahat ng ito ay walang silbi kung walang kakayahan ng isang bansa na maipadala ang kanilang mga alas sa gitna ng bakbakan na siya mismong isa sa pinakamalaking problema ng PLA. Ang access ng China sa karagatan ng mundo ay nakasalalay sa South China Sea na napapaligiran ng mga alay ng Amerika. At sa kabilang banda naman ay ang bulubundukin ng Himalayas. Kahit pa man sa Belt Road Project ni Xi Jinping, mahihirapan pa rin ang China pagdating sa logistics kung sakaling matuloy man ang digmaan. Ito marahil ang mabigat na dahilan kung bakit talagang gusto nilang sakupin ang Taiwan. Dahil sa oras ng digmaan ay paniguradong maiipit ang lahat ng supplies nila at limitado lamang ang kanilang galaw sa loob ng South China Sea dahil na rin sa alyansa ng US sa South Korea, Pilipinas, Taiwan, Japan at iba pang bansa na nakapaligid sa South China Sea. Maliban sa Djibouti sa Africa, wala nang ibang base ang PLA sa labas ng China. At higit sa lahat ay ang kakulangan ng mga sundalo at opisyal ng China pagdating sa aktwal na digmaan. Halos 5 dekada na nang huling nagkaroon ng experience sa mga sundalo ng China sa isang totoong laban. Matapos ang madugong Sino-Vietnamese War noong 1979, hindi na nasilayan pa ng PLA ang tunay na gera sa modernong panahon.
Kung tutuusin, natalo pa nga ang China sa gerang yon dahil na rin sa napakatindi ng karanasan ng mga Vietnamese. Sa kasalukuyan, ang tanging pinakamalapit na naranasan yata ng mga Chino ay ang walang humpay na pangbobomba ng water cannon sa mga Pinoy na mga ngingisda sa South China Sea. Pero kagaya ng nabanggit ko kanina, ay minsan na rin nasubukan ang kapabilidad ng mga miyembro ng People's Liberation Army. Ngunit nakakahiya ang naging resulta nito para sa China. Noong 2016 nga, habang nakadestino ang iba nilang sundalo sa South Sudan bilang tulong sa misyon ng United Nations sa napakamagulong bansa, bigla na lang sumiklab ang malawakang civil war. Napagitnaan ang mga tropa ng China noong July 2016 dahil sa umiinit na tensyon sa pagitan ng gobyerno at ng mga rebelde. Halos walang nagawa ang mga sundalo ng China. Bagkus ay iniwan pa nila ang kanilang mga poste, pati na rin ang mga armas at ang mga sibilyang dapat nilang protektahan. Base sa nangyari, makikita kung gaano kaliit ang karanasan ng PLA sa aksyon, lalong-lalo na kung sila ay nasa labas ng kanilang sariling bansa. Kahit pa man paulit-ulit ang mga training na isinasagawa ng PLA sa tulong ng kanilang kaalyadong Russia, hindi pa rin maitatanggi na ang tunay na karanasan sa gera ang siyang pinakamalaking sandata na tila kulang ang China kumpara sa US at ibang Western allies nito. Maging ang mga sundalong Pinoy, kahit dehado man sa gamit, ay hitik na hitik naman sa karanasan at sigurado akong lalaban sila hanggang kahuli-hulihang hininga kapag sumiklab ang gera kontra China. Malatigre man ang militar ng China kung titingnan sa labas, ngunit marami pa ring butas ang kanilang hukbong sandatahan kung susuriin na maigi sa loob. Ilang dekada ang ginugol ng Amerika upang palakasin ng kanilang militar. At kahit sila nga ay nagkakaroon din ng napakaraming kapalpakan sa mga engkwentrong kanilang sinalihan. At dito sila nagiging mas malakas dahil sa bawat mali na kanilang naranasan ay ang pagkakataong matuto at mag-adjust ng kanilang estratehiya. Kaya sa likod ng pinapakitang matayog at matatag na militar ng China, nakatago ang samut-saring dahilan na magdidikta na hindi naman ganun kalakas ang kanilang militar pagdating sa totoong laban. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.